Mahal, ang sakit. Huwag kang matakot, mahal. Malapit na tayo sa ospital. Ikaw at ang anak natin. Walang mangyayaring masama sa inyo. Habang nandito ka, hindi ako natatakot. Mahal, yung mga paborito mong pagkain, binili ko na lahat. Ipagluluto kita na masarap na hapunan. Ayan, ganyan dapat. Para sa anak mong babae, grabing effort ang ginawa mo. Sa susunod, dapat lagi kang mabait sa amin. Siyempre naman. Mahal? Mahal? Ano nangyayari sa'yo, mahal? Anong nangyayari? Mr. Pei, parang may nasagasaan ako. Pero siya ang tumawid sa red light. Hindi ko kasalanan to, ha? Mahal, parang pumutok ng panubigan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Wala nang oras. Ikaw nang bahala dito. Ako na magdadala kay Liuling sa ospital. Sige. Mahal? Mahal! Malapit na tayo, mahal! Nandito lang ako. Walang problema, mahal. Kumapit ka lang, mahal. Kaya mo yan. Malapit na tayo. Magiging maayos ang lahat. Mag-relax ka lang, mahal. Diyan lang muna kayo sa labas, sir. Mahal! Nandito lang ako. Mag-relax ka lang. Hello, Mr. Pei. Patay na yung taong tumawid sa red light kanina. Yung asawa niya nag-iingay dito. Narinig niyo naman, sila naman ang lumabag sa batas. Ano bang karapatan nila mag-eskandalo dito? Sabihin mo sa kanila, kung may mangyari kay Liuling at sa bata, pananagutan nila yon. Hindi ko sila palalagpasin. Opo. Doktor, kumusta ang kalagayan niya? Huwag kayong magalala. Ligtas po ang mag-ina. Congratulations, Mr. Pei. Babae po ang anak ninyo. Ayos! Ayos! Tama ang sinabi ng Sir Ulong Pei Ming. May anak na akong babae! May anak na akong babae! Sige, pupunta na ako ngayon. Salamat, Doktor! Maraming salamat! Dahil ligtas si Liuling at ang bata, hindi ko na lang palalakihin ang gulo. Bigyan mo ng 500,000 ang asawa niya. Ituturing na lang natin iyon bilang pag-iipon ko ng kabutihang loob para sa bagong silang kong anak. Opo, opo. Mahal! Mahal, magising ka! Ang 500,000 na ito, imbis na papunta sa ganong tao, mas mabuti pa siguro kung... Gumising ka na, please! Walang hiyang babae. Maswerte ka lang at ang anak ni Mr. Pei ay ligtas na ipinanganak. Maganda ang mood ni Mr. Pei ngayon. Kaya pinapalampas kayo. Ang nangyayari ngayon, hindi na namin palalakihin pa. Umalis na kayo! Bakit naman? Kaya nakabangga nagkapatid sa asawa ko. Tapos kayo pang may ganas sabihin pinalampas niyo kami? Ikaw, may lakas loob ka ng kalabanin ng pamilya Pei? Alam mo ba ng asawa mo ang tumawid sa red light kanina? At muntik nang nailagay sa panganib si Madam. At pati ako, muntik pang madamay. Pinapalampas na nga kita. Dapat magpasalamat ka. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng asawa ko! Ito, ituring mo na lang na kabayaran sa kabaong niya. Para matuto ka na sa susunod na ibuka ang mga mata mo at huwag kang makialam sa mga taong hindi mo kaya. Ang anak ng pamilya Pei, kakapanganak pa lang ay milyones na agad ang halaga. Samantalang ang anak mo, mahirap at pangit. Wala pang ama. Totoo nga, iisa lang ang kapanganakan, magkaiba ang kapalaran. Pamilya Pei, darating ang karma ninyo! Bakit pa kasi pag mayam at makapangyarihan, akala niyo kayo nang higit sa lahat? Bakit ang anak ko, pagkasilang pa lang, wala nang ama?
Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo at ang pamilya niyong Pay. Anak ko! Nawawala ang anak ko! Doktor, sigurado ba ko hindi kayo nagkamali sa pagsusuri? Ako, paano kung magkakaroon ng bone cancer? Napakababa ng posibilidad na mali ang resulta at ang kondisyon mo ay delikado na. Kailangan mo agad maoperahan. Magkano po kaya ang kailangan sa operasyon? Sa pinakamababang halaga, hindi bababa sa 500,000. Hindi bababa sa 500,000? Iha, mas mabuting sabihin mo na agad sa pamilya mo. Ang ganitong uri ng sakit, hindi pwedeng ipagpaliban. Doktor, pwede po ba na bigyan niyo muna ako ng gamot? Hintayin niyo muna ako makaipon ng pera bago magpa-opera. Sige. $500,000? Paano ko maiipon yan sa kalagayan ko ngayon? Young Master, meron akong... Bakit ka umiiyak? Ngayon ang araw na nahanap ang kapatid kong babae. Ganyan ba ang pakikitungo mo? Ganyan ka na lang baka determinado na agawin ang lugar ng kapatid ko? Si Miss, nahanap na siya. Oo. Gusto ka niya makita. Kahit nasan ka man ngayon, agad-agad ka nung bumalik sa Pamilya Pay. Nahanap na si Miss. Siguradong matutuwa si Namada at Young Master. Mas mabuti pa siguro, huwag ko na lang silang abalahin. Buti na lang, suot mo pa rin ang binigay na gintong pulseras ng mama mo. Kung hindi, hindi ka na sana namin makikilala. 20 taon na ang lumipas. Buti na lang kay Ate Wu na siyang mampun sa kanya at itinuring siyang tunay na anak at pinalaki ng maayos. Ang kabutihan niya yun, hindi malilimutan ng Pamilya Pay. Ito ang aming pasasalamat sa iyo. Sana tanggapin mo ito. Hindi na po. Hindi na kailangan. Tita Wu, huwag ka nang mahiya. Alam kong mabuti ang puso mo. Pero kung hindi mo tatanggapin ito, malulungkot si Mama. Tanggapin mo ng maluwag. Isa kang malaking tagapagligtas ng Pamilya Pay. Karapat-dapat lang talaga sa'yo. Mama, iyong piano ba na yun? Iyon po ba yun? Narinig ko po kasi na isa kayong sikat na pianist. Hindi sa akin yun. Para sa kapatid mo yan. Iyon ay bili ng papa mo para sa kanya. Kung hindi ka lang sana nawala noon, dapat sa iyo talaga ang piano na yan. Si Pacey lang naman ang magnanakaw ng mga gamit mo. Ni hindi ko alam bakit sobrang bait ni Papa sa kanya. Bakit ka ganyan magsalita? Si Xiaoxi ay kapatid mo rin. Hindi ko siya kapatid! Isa siyang anak sa labas! Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nawala sa atin ang kapatid ko. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko na ang kumuha sa kanya noon. Ang mga magulang ni Pacey, para ipalit ang sarili nilang anak at bigyan ng marangyang buhay. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Talagang bulok ng ugali ni Pacey. Anong kabutihan ang aasahan sa kanya? Nandyan ka na pero ayaw mong pumasok. Gusto mo pa bang sunduin kita? Young Master, Tito Pay, Madam. Ikaw si Xiaoxi, di ba? Ako si Kangol. Huwag mo nang dibdibin ang sinabi ng kuya ko kanina. Miss, ayos ka lang ba? Anak ko, nasaktan ka ba? Kasi, paano mo nang gawang itulak si Kangol? Hindi ko siya itinulak. Talagang hindi ko itinulak si Miss. Ako lang... Nangangatwiran ka pa? Wala kang utang na loob. Sa'yo pagpapalaki sa'yo ng Pamilya Pay. Yoleng, bakit mo sinasaktan ng bata? Isa lang anak kong babae. Sino ba siya? Anong karapat niyang itulak anak ko? Mama, huwag po kayo makipagtalo kay Papa dahil sa akin. Si Xiaoxi po, sigurado kung hindi niya sinasadya, hindi ko siya sinisisi. Anak, sobrang bait mo kasi. Kaya ganyang taong nakakayanang apihin ka. Hindi po totoo yan. Talaga po, hindi ko... Tamang sinabi ng mama ko, mabait ang kapatid kong babae. Kaya hindi kanya pinatulan. Pero kami, kapatid ko, huwag kang magalala. Hindi ka namin hahayaang apihin. Magnanakaw, humingi ka ng tawad sa kapatid ko! Anong klaseng tao ka? Wag, Young Master, wag po.
Kala mo kung sino ka? Lahat na lang ng basura dinadala sa bahay. Lumuhod ka! Humingi ka ng tawad sa kapatid ko! Bakit? Bakit naging ganito ang lahat? Ano bang mali nagawa ko? Tama na yan! Sumusobra ka na! Tapos na ang usapang ito! Pa! Malapit na ang handaan para kay Kangol. Ipapakilala ko siya sa publiko. Busy ako. Huwag mo akong istorbohin. Pemeng, makinig ka sa papa mo. Kangol, halika muna. May gusto kong sabihin sa'yo. Ma, anong ginagawa mo? Kangol, magpakahinahon ka naman. Bakit mo laging pinupuntir si Pacey? Hindi ka naman talagang tunay na anak ng pamilyang Pay. Ano? Ikaw nagpalit sa dalawang bata? Anak ko yun! Sariling dugot laman mo! Ang tigas ng puso mo! Akala mo ba gusto kong gawin ito, ma? Patay na si Suzy! Hindi mo na siya nare-respeto kahit patay na! Tinatrato lang na parang walang nangyari! Paano ko matatanggap yan? Hindi mo matanggap! Ipaghihiganti mo sarili mong anak! Pofeng! Nagpadala ka sa galit mo! Ano bang kasalanan ng mga bata? Wala silang kasalanan! Wala silang responsibilidad na ako ng galit paghihiganti ninyo! Hanapin mo agad ang apo ko! Isauli mo siya! Hindi ko gagawin! Gawin mo! Hindi ko gagawin! Ma! Kung hindi mo siya papalitan, mamamatay ako sa harap mo! Ma! Afeng! Nawala na sa akin ang anak ko! Huwag mo naman sana pati ang kaisa-isa kong apoy mawawala rin! Sige! Papayag ako! Ay ano ngayon? Kung hindi mo lang sana sinunod ang utos ng lola, kung hindi mo lang ako pinalitan noon, matagal na sana akong hindi naghihirap kasama mo. Matagal na sana akong tunay na tagapagmana ng pamilya Pay. Lahat ng ito ay utang mo sa akin. Kanggol, paano mo nasabing ganyan? Dala-dala kita sa loob ng tiyan ko ng 10 buwan. Anak kitang isinilang. Kung ibibigay lang kita sa iba, hindi ba't parang hiniwa ko ang laman ng sarili kong katawan? Paano ko magawang tiisin yun? Ma, hindi ko yun ibig sabihin. Nagpanggap lang ako ng anak ng Pay family. Dahil gusto kong itapang ginawa mo pagpapalit noon. Ginawa ko to. Lahat ng ito, para sa'yo. Pasensya na, Kanggol. Ako nagdulot ng lahat ng ito sa'yo. Nangyari nang lahat. Ngayon, ako na umangkin sa pagkatao ni Pacey. Ayaw mo man ang gusto. Isa lang katotohanan. Kalaban na lang siya mula ngayon. Kailangan nating policy siya sa Pay family. Pero, walang pero. Kahit ano pang nakaraan ko, mula ngayon, ang pagkakakilalan ko ay tanging anak ng pamilyang Pay lamang. Sino yan? Sino yan? Anong nangyari? Wala naman. Kahit sino ako noon, mula ngayon, ang pagkatao ko ay anak ng pamilya Pay at wala nang iba. Siya, hindi ba siyang tunay na anak? Dalawampung taon siyang hinahanap ng ginang. Paano kung ako'y nagkamali? Lahat ng pag-asa ng gina ay mawawala. Kung totoo man yun, gaano kaya siya masasaktan? Palay mo kung mag-iimbestiga. Basta hindi ako mahuli. Ayos lang. Young Master? Pacey, anong ginagawa mo sa kwarto ni Kangol at mukhang palihim ka pa? Nagnanakaw ka ba? Ako? Hindi ako nagnanakaw. Hindi nagnanakaw? Ano ito? Buhok? Bakit ka may buhok ni Kangol? Pacey, kung hindi mo sasabihin ng totoo, dadalhin ko ito sa mga magulang ko. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kababa ang ugali mong hindi na magbabago. Wag, ibalik mo yan. Hindi ko ninakang gamit ni Miss. Sabi kong ninakaw mo, kaya ninakaw mo. Pacey, isa ka lang namang alagang aso ng pamilya Pay.
Anong karapatan mong sumuway sa akin? Sa huling pagkakataon? Magsalita ka! Ako, narinig ko lang na hindi sinasadya na sinabi ni Miss. Kahit sino pa siya noon, mula ngayon, anak na lang siya ng pamilya Pei. Kaya ako'y nag-alala, baka may nangyaring pagkakamali. Ako... Pacey, 2 taon mong tinamasa ang buhay na para kay Kangol. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon pa, nanggulo ka pa sa harap ko. Gusto mong pigilan ang pagbalik ng kapatid ko sa Pei family? Gusto mong agawin ang buhay na para sa kanya? Hindi ganon. Hindi ko gustong agawin ng kahit ano sa kanya. Natakot lang ako baka mali kayo ng pagkakilala. Natakot ako na si Ginang. Sinasabi ko sa'yo, kahit kanino ako magkamali, hindi ako kailanman magkakamali pagdating sa sarili kong kapatid. Hindi ko hahayang apihin siya ng kahit sino! Ang pagkatao niya, walang karapatan ang gaya mong magnanakaw para kwestiyonin yun. Peiming! Anong ginagawa mo? Xiaoxi, bumangon ka. Xiaoxi, ayos ka lang ba? Ganyan ka ba maging kuya? Yung mga kamay na ginagamit ni Xiaoxi sa pagtugtog ng piano, paano mo nagawang saktan siya? Hindi ko siya kapatid. Kung hindi lang niya inagaw mga bagay ni Kangla, hindi ko na siya papansinin. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw niya ang buhok ng kapatid ko. Gusto niyang gumawa ng huwad na ebidensya para pagdudahan natin na hindi tunay na anak si Kangla ng pamilyang Pei. Hindi ganon. Narinig ko lang na di sinasadyang usapan ni na Miss at ni tiyang ko. Nabahala lang ako kaya ko lang... Nandito na ang ebidensya! Gusto mo pa rin magpalusot? Dapat turuan siya ng leksyon. Ang bagay na ito, ako nang bahala. Pero ngayong araw, sumusobra ka na. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Xiaoxi. Mas pipiliin mong paniwalaan ang isang tagalabas kaysa paniwalaan ang sinasabi ko? Ganun ba? Peiming! Sa mga nakaraang araw, masyado yata kitang pinalaya! Gusto mo akong humingi ng tawad? Hindi maaari! Ikaw! Hindi na kailangan, Tito. Ako, ayos lang ako. Pacey, tigilan mo ng pag-aarte mo! Nagkakainis ka! Sinasabihan na kita, huwag mong lapitan ang kapatid ko! Kung hindi, hindi kita palalampasin! Pasensya ka na, Xiaoxi. Hindi naman masamang tao si Pei Ming. Gusto lang talaga niyang kapatid na babae. Dahil na rin sa nangyari noon, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pwede ba? Ayos lang po, Tito. Hindi ko po sinisisi si Young Master. Sa dami ng taon na lumipas, inanggap niyo po ako sa pamilya niyo at pinayagan ako mag-aral ng piano. Sobrang nagpapasalamat na po ako roon. Mabuti naman kung ganon. Ang qualification sa National Piano Competition ay lalabas na sa susunod na araw. Pinagawa na rin kita ng paraan. Isipin mo na lang na itong regalo ko sa'yo sa kaarawan mo. Talaga po? Ikaw magiging pinakabatang kalahok sa kompetisyon. Pagbutiin mo ha. Ang talento ni Xiaoxi, masigit pa kay Liu Ling. Sayang nga lang. Kung sasabihin ko lang sana kay Tito ang tungkol sa sakit ko, maintindihan niya kaya? Tito, ang totoo po. Papa? Ang totoo po. Papa? Papa, pumili si Mama ng maraming magagandang gown para sa akin. Hindi ko nga alam alin ang pipiliin ko. Tulungan mo naman akong pumili. Sige, tutulungan kita. Papa, ang pinaka-paborito ko yung itim na gown. Gusto mo rin yun, di ba? Hindi ba sa mga babae karaniwan ang gusto ay pula at rosas? Bakit gusto mo ang itim? Ang premise sa piano competition ay 500,000. Basta manalo ako, makakabuo na ako ng pambayad sa operasyon. Hindi ko na kailangan abalain si Tito. Sa totoo lang, pinatira niya na ako ng maraming taon. Young Master, anong ginagawa mo? Ngayon ay birthday party ni Kangla. At dahil may record ka na,
Habang hindi pa tapos ang party, dito ka lang mananatili. Kalimutan mo nang sirain ang buhay niya. Yang master, hindi talaga magandang pakiramdam ko. Pwede ba akong umuwi muna para uminom ng gamot? Huwag ka na magpakaawa. Hindi ako tulad ng papa ko. Hindi ako maniniwala sa ganyan. Hindi ako umaarte. Totoong masamang pakiramdam ko. Pantilutan akong uminom ng gamot. Kahit sabihin mong may sakit ka, kahit mamatay ka pa ngayon, hindi ka makakalabas sa kwartong to. Wag! 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 Tulungan mo ako. Ako, totoo, mamamatay talaga ako. Ayos na. Yang master, pasensya na. Ayos lang. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Ano yung hawak mo sa kamay mo? Ito pong mga dokumentong hinihingi ni sir. Tamang-tama. Pupuntahan ko rin siya. Ibigay mo na lang sa akin. DNA test? Talagang naniniwala siya sinasabi ng sinungaling na yon? Ang tatay ko talagang naging ulyanin na. Gusto ko rin makita kung anong kalabasan ng resulta. Kuya, ang bagal mo naman. Nagsimula na ang party. Tingnan mo, itong pinili ni Papa para sa akin. Maganda ba? Maganda. Kahit paano isuot mo, maganda ka pa rin. Sige na, bumaba na tayo. Tara. Young master, nakikiusap ako sa'yo. Palabasin mo naman ako. Young master, pakiusap. Palabasin mo na ako. Pakiusap. Mga bisita, malugod kong tinatanggap kayong lahat na dumalo sa kaarawan ng aking anak. Matagal siyang nawalay sa amin. Pero sa tulong ng langit, buo na ulit ang pamilya namin. At ngayon, ipinakilala ko sa inyo ng buong dangal ang anak kong, si Kangla. Ang batang ito mula sa pamilya Pei. Halos 20 taon na raw nawawala. Isang himala talaga. Oo nga, lahat ng may pangalan sa Beijing nandito ngayon. Kitang-kita kung gaano kahalaga siya sa pamilyang Pei. Congratulations sa inyo, Mr. Pei and Miss Pei. Para sa muling pagbabalik ni Miss Pei. Cheers! 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 Hanggat hawak mong titulo bilang anak ng Pei, kayo man at kapangyarihan, lahat ay abot kamay lang. Bakit? Okay lang. Hindi ba't sinabi mo na lumabas na ang resulta ng test? Bakit hindi pa dumadating? Mahal, lalabas lang ako saglit para may ayusin. Pakiasikaso muna mga bisita. Sige, bumalik ka agad ha. Kumain lang kayo at uminom, ha? Padaan po! Padaan po! Dumating na ang cake! Ate, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan! Ako mismo ang gumawa ng cake na to para sa'yo. Kahit hindi kasing ganda ng binili sa labas. Sana magustuhan mo pa rin. Ha? Ang sakit. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Tito, kapag paglaki ko, naging kasing galing ko si Ma'am. Pwede rin ba akong lumabas sa TV para tumungtog? Siyempre naman. Ayos! Magpapraktis pa ako ng mabuti. Xiaozi, gusto mo ba talagang lumabas sa TV? Opo. Alam kong matagal mo nang hinahanap ang tunay mong anak. Siguro ang nanay at tatay ko, hinahanap rin ako. Kapag lumabas ako sa TV at naging tanyag, darating din ang araw na matatagpuan nila ako. Ang galing mo. Hindi pwede. Hindi ko pa natatagpuan ang tunay kong mga magulang. Paano ako mamamatay?
Ano yan? Naaalala ko noon, ang anak ng Pamilya Pei, parang napalit yata. Baka naman siya yung muntik na maging anak ng Pamilya Pei. Pacey! Sinira mo ang unang regalong inihanda ko para sa kapatid ko! Alam mo ba kung gaano kahirap ang paggawa sa cake na yon? Ngayon, wasak na ang lahat dahil sa'yo! Pasensya na. Ako ang magbabayad. Bayaran? Anong ipambabayad mo? Nagbayad ako para maturuan ng isang 5-star na chef na umabot ng higit 1,000,000! Mababayaran mo ba yon? Ano? 1,000,000! Sinasabi ko sa'yo, hindi mo basta-basta palalagpasin to. Hindi mo kayang bayaran? Ipalit mo na lang ang ibang bagay! Halimbawa, ang buhay mo! Ako! Tulong! Higpitan mo pa. Basta si Pacey. Tulong! Peming! Peming, anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba? Chelsea, ayos ka lang ba? Wala na siyang hininga. Doktor! Doktor! Dalhin niyo siya at tawagin ng doktor! Tignan lang natin kung may maglakas loob! Peming! Wala nang hininga si Chelsea. Buhay ang nakataya. Ano bang ginagawa mo? Sino bang nakakaalam? Baka naman nag-uumarte lang siya. Nagpapanggap na may sakit para kaawaan. Bilis! Peming, tumigil ka! Hindi ako titigil! Pacey na walang silbi. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Inayagan ko pa siyang manatili sa Pamilya Pei. Naghihingalo ng 2 dekada. Iyon ang sukdulan ng awa ko! Alam mo bang pagpatay na ang ginagawa mo? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Kayong dalawa ni Chelsea, magkalaro kayong lumaki. Sa paningin mo ba? Wala na siyang halaga ngayon? Patient, paano mo nagawang saktan ng sarili mo anak para lang sa isang tagalabas? Nakita mo ba ang kayupang ginagawa niya? Hindi ba't nararapat lang siyang sampalin? Walang kasalanan ng anak ko. Si Pacey ang dapat mamatay. Mas mabuting matagal na siyang namatay. Chelsea. Tita, ganitong ba talagang galit niyo sa akin? Chelsea, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang dalhin sa doktor? Yung sinabi ng tita mo kanina, dala lang yun ng galit. Huwag mong dibdibin. Hindi iyon dala ng galit. Lahat ng sinabi ko, galing sa puso ko. Kung hindi dahil sa'yo, paano mangyayari ng anak ko ay naghihirap ng 10 taon sa labas? Kahit maayos ang panganganak, ang bata ay panganak dahil sa matinding stress, mahina ang katawan, may congenital illness pa. Kailangan siyang alagaan ng maayos. Kung hindi, kapag lumala pa ito, maaari pa itong maging tumor. Magpahinga ka ng maayos. Salamat, Doktor. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko siya nalagaan ng maayos. Kung sakaling magkaroon talaga siya ng tumor. Hindi mangyayari yun. Basta alagaan lang natin siya na mabuti. Ang ganitong bagay ay hindi mangyayari. Tama ka. Anak, hindi ka pahirapan ni Mama. Araw-gabi, iniisip ko kung siya ba nagkasakit. Kung siya ba naghirap. Kung siya ba pinabayaan. Bakit ang anak ko walang balita kung buhay pa habang ikaw, isang anak sa labas dito sa Pamilyang Pei at tinatamasang lahat ng para sa kanya? Si Kang Le ay pinanganak ng kumpleto sa buwan. Wala siyang problema sa katawan. Paano kung may makakaalam ito? Paano natin mapapalawanag iyon? Kung hindi siya inalagaan ng mabuti, baka tumubo na ang tumor. Hindi ba? Liu Ling, hindi ba't nakabalik na si Kang Le at inalagaan siya ng mabuti? Ang mga kinakatakutan mo, hindi naman mangyayari, di ba? Maswerte lang siya. Kung hindi niya nakikilala si Tita Wu, paano kung ibang tao nakakakita sa kanya? Malalaman ba natin kung ligtas pa ba siya ngayon? Pero si Xiaoxi noon, isang bagong silang na sanggol. Wala siyang kaalam-alam sa lahat. Bakit mo sinisisi ang lahat sa kanya? Eh kanina ko isisisi. Ano ngayon? Kailangan ba magkasakit muna ng malalang anak ko para lang magkaroon ko ng dahilan para gumuyan siya? Tita, ang ibig niyo bang sabihin, magkakaroon ng cancer ang anak ninyo? Ganun ba? Bakit? Gusto mong sabihin na ikaw ang may sakit? Oo. Tita, ako... Puro kasinungaling sinasabi mo. Anong mangyayari sa anak ko? Gagayahin mo rin ba? PC. Ang kapal mo talaga. Hindi totoo yan. Tita, hindi ako nagkukunwari. Ay ano ngayon? Kahit patutungang may cancer ka, yan na dahil kinuha mo ang buhay ng anak ko. Yan ang karma mo. Yan ang parusa mo. Ako... Pacey, kung kaya mong ipakita ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital, pwede kaming maniwala sa'yo. O ano, may lakas ka ba ng loob? Ako? Yung medical record ko, sinira mo na dati pa. Pero hindi talaga ako nagsisinungaling. Ako lang naman to.
Tingnan nyo! Kita nyo? Isa siyang babae na sinungaling. Para lang mapalitan ng kapatid ko, lahat ay gagawin mo kahit gaano kababa. Hindi totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi halata. Bata pa pero ang taras ng isip. Oo nga naman, si President Payne na kilala sa karangalan, naloko rin niya ni hindi niya pinanigan ang tunay na anak. Talagang bihisa sa paninilang. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo nga na may cancer ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagsusuka ng dugo? Doctor! Doctor! President Pay, nagsusuka siya ng dugo. Tingnan mo agad anong nangyayari. Tingnan niyo pa! Yan lang yan. Ang totoo niyang pagkatao ay nabunyag na sa harap ng lahat. Nabigla lang siya kaya siya nagsuka ng dugo. Hindi naman mamamatay yan. Tingin-tingin pa kayo dyan. Miming! Huwag ka makialam! Kapatid, alam kong para sa kakabuti ko lang, pero hindi ko na sinisisi si Jose. Kahit na-disturb ang birthday ko, hayang mo ng doktor na gamutin siya. Kapatid, masyado kang maawain. Kaya paulit-ulit kang pinagsasamantalaan ni Pacey. Miss Faye, huwag mo nang kawan ng taong tulad niya habang kinakawaan mo siya, lalo na lakas ang loob niya. Tama, ang handaan ngayong araw, hindi lang para ipagdiwang ang karawan ni Miss Pay, kundi para ipagdiwang din ang pagbabalik mo sa pamilya Pay. Ngayong gulot iskandalo lang ang nangyayari. Sayang talaga. Gusto ko lang mabuhay. Mali ba yun? Ni minsan, hindi ko naisip na sila ng birthday party ng dalaga. Ganito na nga ang nangyayari. Gusto mo pa rin linisin ang pangalan mo. May mata ako! Hindi ako bulag. Ang mga pakana mo, kitang-kita ko mula sa simula. Tama na, Paymay! Hindi ito ngayon ang tamang oras para pagtalunan nito. Halika, tignan mo na siya agad. Pa! Si Pacey ang sumira ng maingat nating pinananong birthday party na inihanda ng kapatid ko. Bakit mo siya kinakampihan sa lahat ng bagay? Sino ba talaga ang tunay mong anak? Baka nalaman ng amang totoo. Pa! Ibig sabihin pa dahil marunong siyang magkunwaring may sakit at tulad ni Mama may talento sa musika, kaya mo siyang ituring na parang tunay na anak? Hindi mo na ba talaga mahanap ang kaibahan ng totoo sa peke? Peming, ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi pa ako ulyanin! Kung ganon, bakit sa harap ng kapatid ko, pinapakita mong mahal mo siya? Nasaan na si Kangle sa puso mo? Ayos lang po. Hindi ko sinisisi si Papa. Pa, mabait lang talaga ako. Ang marunong umiyak ang siyang napapansin. Tandaan niyo po, ngayon ay sana kaarawan ng kapatid ko. Pero ngayon din ang karawan ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hinayaan ko na lang siyang mamatay sa labas. Hindi na sana siya pinayaging guluhin ng pamilya Pay at sirain ang buhay ng kapatid ko. Ginoo, ano ba talagang kasalanan ko? Ba't galit na galit ka sa akin? Ang mismong pag-iral mo, yan na ang pinakamalaking kasalanan. Peming, tama na! Ikaw... Tito, Huwag ka nang magpanggap na mabait sa harapan ko. Nakakadiri ka lang. Sinasabi ko sa'yo, kahit gaano mo pa itago, walang silbi yan. Isang hamak pa rin ang isang hamak. Kailan ay hindi magiging karapat-dapat. Ginoo, hindi ko kailanman iniisip na agawan ng pwesto si Miss. Bakit hindi mo kayang paniwalaan? Kung ganon, bakit mo ginamit ng pagkakakilala ng anak ng pamilya Pay para makasali sa pianong competition? Bakit mo ginamit ng pagkakakilala ng anak ng pamilya Pay para makasali sa pianong competition? Ang ibig mong sabihin, natanggap ng mga huradong aplikasyon mula sa Pay family? Baka may pagkakamali lang nito. Ang anak ko hindi marunong tumugtog ng piano. Pagkakamali, ang asawa niyo po mismong nag-apply. Naaprubahan ang entry niya. Sige, naintindihan ko na. Paalam. Ang piano competition na iyon, ang maaring entry lang ay galing sa isang prominenteng pamilya o sikat na tao. Ikaw na isang illegitimate at walang kakampi. Anong karapatan mong gamitin ang pangalan ng anak ng pamilya Pay? Dahil si Tito Pay ang tumulong sa akin para makakuha ng slot. Siya nag-apply para sa akin. Pero hindi ko po talaga alam na ang slot pala ay para kay Miss. Hindi mo alam? Paanong hindi mo malalaman? Alam na alam mo kung anong meron ng kapatid ko. Matagal mo nang hinihintay ang pagkakataon na maagaw lahat ng sa kanya. Hindi totoo yan. Sa salita mo, sinasabi mong hindi mo inagawan si Miss Pay. Pero sa likod ng lahat ng kilos may kabaliktaran. Tama! Ang nakikita ko sa kanya, kitang-kita ko naman ang masama mong balak. Gusto mo nga gawin ng hindi sa'yo. Talagang kilala mo ang muka, pero hindi ang puso. Yuling, ang slot ni Xiaoxi, ako ang kumuha para sa kanya. Hindi niya inagaw ang kay Kangle. Ginamit ko ang sarili kong pangalan para irekomenda siya. Pa! Sa puntong ito pa talaga, pinagtatanggol mo pa rin ang mananakaw na si Pacey?
Hindi mo alam ang totoo. Dahil mahalaga ang slot na iyon kay Chelsea. Mahalaga yun. Tama na, ang para sa anak ko, kahit hindi niya magamit, hindi ibibigay sa iba, lalo na kay PC. Anak, kung ayaw ko ipagtanggol ng papa mo, akong bahala. Hindi ko papayagan na manatili sa Pay family ang isang taong may masamang intensyon. Mga tao, palisin niyo si Pacey sa Pay family. Simula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Huwag po! Pakinggan niyo po muna ako! Hintay lang! Ako nang bahala. Ako mismo magpapalaya sa inutil na to para ipaghiganti ang kapatid ko. Huwag! Huwag! Ginoong! Ginang! Maawa na po kayo sa akin. Kikiusap ako. DNA test? Kaninong resultang ito ng DNA test? Ma, wala lang yan. Hawak-hawak ko lang yan. Trip lang. Papakalihin mo naman. Sasabihin mo o hindi. Ma, wala naman talaga. Ito'y DNA test na ginawa para kay ate. Ma, wala akong kinalaman dito. Si Pacey ang may kakagawa nito. Pinagdudahan niya ang pagkatao ni Kang. Kaya pinagawa niya kang papa ang DNA test. Tapos na. Malalaman na tayo. Hindi! Ayos ka, Pacey. Ang lakas loob ko ipagduda ng anak ko? Hindi po ganun, tita. Wala po kong masamang intensyon. Ako, nag-alala lang ako na baka nagkamali kayo ng pagkakilala. Ayaw kong kayo masaktan. Nag-alala ka para sa akin kung interesado ka talaga sa pagkatao ni Kangle. Bakit hindi ko nalang ihayag ang resulta ng DNA test sa lahat ng bisita para matapos ng ilusyon mo? Hindi pwede. Hindi ito pwede ilantad.